South America, here we go! Ngayon officially, touchdown South America! Kaya bienvenido! Kaya bienvenido! Welcome! Philippines! Pilipinas! Philippines! Lotong Pinoy! Hi! This is what it looks like. Na meron silang altitude sickness na nafe-feel, pero so far wala pa naman tayo nararamdaman. Oh, yan, may pera na tayo. Ito, one day na parang yung body clock natin nagulo na naman. Opo. Hello guys! I'm back again with another vlog, and for today's video, sisimulan na po natin ang ating series sa America! So ngayon guys, pupunta tayo ngayon sa Colombia. Yun ang ating entry point, yun ang ating first stop sa South America. So let's go na, mag-check out na tayo dito sa ating hotel. Ito nga pala itsura ng hotel natin dito sa Istanbul. If ever kung interested kayo ng magandang hotel na malapit sa Sultanahmet area siya, and also yung tipong modern yung vibe, pwede nyo to i-check. Henna Hotel, okay? So ngayon, let's go na! So guys, nag-check out na tayo. Ayan, so labas na tayo, nag-book na tayo ng Uber. Wait, ayaw yung camera. Bye-bye, thank you! Bye! Ito yung vibe dito. Ito ang itsura ng Istanbul kapag 5:44 AM. Yeah. Actually, I think yung aga pa natin kasi yung flight natin 9:40 pa eh. So, wait. Parang wala naman tayo makita. Uber. Yeah. Ito na. Ayan siya, our Uber driver. So, ang babayaran natin sa Uber, actually hindi kasi fixed meron siyang range. So pinakamura na rate is 1,862 lira at pinakamahal is 2,432 lira. So ayan guys, ang drop off natin 6:22 AM, 5:46 na. We're back dito sa Istanbul Airport. Ayan guys, ito ang itsura niya. Kailangan natin i-familiarize yung sarili natin dito sa mismong departures area or kahit yung mga boarding gate, dahil pagpabalik tayo sa Pilipinas, mababay layover natin at di na tayo lalabas kasi sa airport. Hindi na tayo bibili pa ng additional visa para dito na lang tayo magstay. 15 hours yung layover natin. So yan, international departures. Ang ganda ng departures area. Grabe. Ang galing naman, yung security check nila nauuna. Hanapin na natin ang ating check-in counter. Sakto, ito lang. Dito lang tayo, G6 to 22. So, bag drop tayo. G6 to 22. Dito siya. Pero ba't nakalagay all UK flights? So, ang aga natin, 7 o'clock pa daw yung check-in time. So, tinanong tayo dyan kung passport China. Ganyan yung sinabi sa ko, no, Philippines. So, if ever kung 9:40 yung flight nyo, around 7 AM pa mag-open yung gate. Guys, nakapag-check-in na tayo, boarding pass na tayo. Pero nakalimutan kong videohan tong nasa harapan. And gusto ko siyang videohan kasi minsan lang naman. Tingnan nyo. Hello! South America! Here we go! Ayan guys. Super kinikilabutan ako kasi ito yung dream continent natin. South America, ito na, ito na. Let's go! Ito ang itsura dito, oh. Merong kainin dyan. And even doon. Ayan. Pasok na tayo dito. International departures. Ito yung passport control. Nakalagpas na tayo guys ng immigration.
Itong itsura dito sa Istanbul kapag pa-boarding gate. So, kung gusto niyo bumili ng gadget last minute, meron dito. Teka. Saan ba yung D? Letter D kasi yung boarding gate natin. Ayun, may Tiffany. May LV. May Prada. Super laki. Ayun, letter D. Nakita na natin. Doon ang D. Side na yan. Ang ganda ng Istanbul Airport, guys. Nagagandahan ko siya. Like, parang for me, feeling ko isa to sa mga top airports na natin. And hindi ko in-expect. Kasi usually ang nasa mind natin, parang Dubai, Qatar, ganyan. Yung Istanbul, parang hindi siya nasa utak ko before. Pero ang ganda niya. Tingnan nyo guys, oh, merong restaurant dito si Salt Bay. Check nga natin. Masarap ba yung salt na yan, ha? Salt Bay. Magkano niya binibenta yung ganito? Walang presyo. Walang price na nakalagay. Di ba usong-uso siya before? I mean, sikat na sikat siya sa social media. Tignan natin yung price para lang makita natin kung gaano ba siya kamahal. Wait. For it. Puro mga drinks. Drinks. I think ito yung pinaka-food. What? Hindi eh. Wala nang parang steak eh. Baka dito. Wala. Ito. Ayun yung mga steak niya, 4,200 lira. Gusto ko lang malaman kung ano. Tumatanggap ng Alipay. Ayun yung Gcash, tignan nyo. Yan ang kinaganda. Kapag kami Alipay Plus, pwede ang Gcash. Yan guys, before natin makalimutan, share ko lang sa inyo yung binili nating eSIM. So, bumili po tayo ng eSIM sa trip.com. And pinag-compare natin yung eSIM sa trip.com and even sa Klook. Pero parang nung ino-obserbahan natin, parang mas mura sa trip.com yung eSIM sa South America. So, ang binili nating eSIM ito. So, this one, South America, 8 countries, 5G eSIM. Hindi 3 days, kundi 7 days ang binili natin. Tapos 10 gig. Yun nga lang, walang unlimited, guys. Yun lang yung problema. So, ang presyo niya is 1,016. So, if ever, kung interested din kayong bilhin to, ang coverage nito sa mga bansang, wait lang. Ayan ang coverage niya. Pwede sa Argentina, sa Brazil, sa Chile, sa Costa Rica, Ecuador, Peru, Uruguay, and Colombia. Yan yung pwede nyo gamitin yung eSIM na to sa mga bansang yan. And for example, kung gusto nyo naman 20 gig, 1.8 siya. Pero sabi ko kasi parang feeling ko hindi naman natin mauubos yung 10 gig. Mag-aano na lang tayo, magtsatsaga na lang tayo, hindi tayo manonood ng TikTok or kung ano pa pagka nasa labas. Check natin. This one, boarding gate area. Tignan nyo guys, may sleep pad naman pala dito. Parang ganyan siya. So, feeling ko, pagbalik na tayo sa Pilipinas, 15 hours kasi yung ating layover, maganyan na lang tayo. So, magkano siya? Mahal pala, Lord. Kala ko naman mura. So, ang bayad guys is 17.50 euros per hour. Per hour yun, 15 hours yun, Lord. Bihin natin na kunyari 10 hours lang guys. Tignan nyo naman, 12,000 pesos ang halaga. Wag na lang pala. Lawak ng airport talaga. Wala akong masabi, ang ganda. To be honest, parang mas nagustuhan ko yung airport ng Istanbul than Dubai. But I like Dubai din, ha? Sinasabi ko lang, pinag-ano lang natin. Kumbaga kasi parang yung vibe dito, mas madaming ilaw na tumatama sa'yo. Yung parang mas maliwanag, mas clear, mas madaming yung mga ganyang atake. Ay, nakikita ba? Ito, yung mga ganyan. I like it. Since may 1 hour pa tayo guys, andito ngayon tayo sa Starbucks. Ayan siya. Hindi na tayo kumain ng talagang food because merong pagkain naman dun sa ating sasakyan. So, ang binayaran natin is 695 lira. Ayan. And alam nyo, share ko lang sa inyo. Kung napanood nyo yung previous vlogs natin, part ng Turkey, hindi kasi tayo nakapag-matcha sa Turkey, di ba? So, meron kasi tayong nakita online. Meron silang ginagawa. I forgot kung sino, pero sa Instagram or TikTok natin nakita. Merong tinatawag kasi na junk journal, di ba? Yung junk journal, lahat ng mga parang, let's say, basura or something. Kunyari, ganyan. Ipapuncher nila to, tapos ididikit dun sa journal. So, tayo naman guys, gagawa tayo ng matcha journal. So, sabi kong ganon, matcha journal, ano siya, parang, kumbaga, meron tayong iniinom na matcha, di ba?
So, kukuha tayo ng isang straw. I-drop natin dito sa table. Tapos, yung mismong bottle, ay mismong cup or yung lalagyan niya, lalagay natin ganun. Tapos, gaganan natin dito. Ilalapat natin dito. So, yung mismong tatak ng matcha, mapupunta dito. Ganun siya. Matcha journal ang tawag doon. Then, ang mangyayari is, papangalanan natin, Istanbul Turkey. So, makikita natin dito na yun yung ininom natin sa Istanbul Turkey. So, for example, pupunta naman tayo ng Peru, nakalagay doon, Cusco, Peru. Para mga ganyan. Or kunyari, Taipei, Taiwan, Taipei, Taiwan, Kyoto, Japan. So, kumbaga, lahat ng pupuntahan natin na mga matcha tayo, since yun yung favorite natin, ilalagay natin dito. Matutuyo naman siya agad. So, buksan na natin, share ko sa inyo kung paano ang ating gagawin. So, this one, nakuha natin to sa PR package ni World Traveler. Hello, World Traveler! Ayan. So, maganda siya kasi clear. So, for example, lalagay natin dito. Yan. Diyan nakatatak yung matcha na galing sa Istanbul. Yun nga lang, parang ang gusto ko nga sana mga local na matcha shop. Kaya lang, unfortunately, dito sa Istanbul, laging out of stock yung mga matcha. Nakita nyo naman, di ba? Tanong tayo ng tanong doon sa mismo city center, pero wala. So, ito, Starbucks na lang tayo na uwi. Ayan guys, so ito na ang ating matcha. Tiramisu matcha kasi na-order natin. So, ngayon, I have decided na hindi na yung parang isang buong cup sa ilalim yung ilalagay. Kasi medyo OC kasi tayo kung ano yung nasimulan, yun yung gusto ko hanggang dulo. So, para hindi messy, papatakan na lang natin ng isa. Yung parang isang drop lang. Parang painting ba yung mangyayari kasi dito eh. Ganun yung vibe niya. So, lagyan na natin para ano na siya, para matuyo na. Wait, isa natin. So, ganito yung mangyayari. Kita ko sa inyo. Ganyan lang siya. Pero kailangan dapat perfect. Teka, may mga tiramisu kasi. Wait lang muna. Ayun, sarap. Ang sarap, ngayon na lang ulit tayo nakapag-matcha. Pero iba yung lasa ng matcha nila dito. Wait lang. So, ayan, lagyan na natin. So, parang isang stick lang ang gagawin natin. Parang ganyan lang. Parang nagmumukha lang siyang painting. Pero, again, this is the matcha journal. Ay, ban kailan ka pa na hilig mag-journal? Alala, nakita ko lang to sa Reels. Inay lang natin. Tapos patuyuin na natin siya. Ito. Dapat may tissue kayo para hindi maging messy at linisin ang panggaganyanin. So, hayaan natin siyang matuyo dyan. Tapos sa pangalanan natin dito sa baba ng Istanbul, Turkey. Bah. Ganon ang matcha journal. Ayan na guys! Malapit na tayong mag-board. Wait na lang natin. Nakakatuwa naman guys, nagpalakpakan sila. Okay guys, so we're finally here. Ito na, papasok na tayo, makakatapak na tayo sa South America officially. Oh, ano to? May checking? ng something? Okay guys, ito na, tignan nyo, nakita na natin yung view ng labas. Wait lang, ang dami pang tao. Pero kasi meron tayong ritual eh. May ritual tayo. Meron tayong tradition pala. Ibig sabihin na kapag tumutungtong tayo sa bagong kontinente, hinahawakan natin yung baba.
Dito na lang. Okay. Ngayon, officially, touchdown South America! Grabe. Talagang hinawakan natin talaga yung sahig. Alcohol na lang tayo mamaya. It's so just, ang saya lang sa feeling. And wala akong masabi kasi ito talaga yung dream continent natin eh. And of course, syempre pati Antarctica. Pero iba to eh. Ito yung talagang parang andito yung both na countries na gusto natin, which is Peru and Brazil. And ngayon we're here. Andito na tayo ngayon. Ayan. And guys, ang official language nila dito ay Spanish. So, hola! Hola! Ganun-ganun dito. Ayan yung mga signages, tignan nyo. Baños. Conexiones internacionales. Alcohol muna tayo. At kung ano-ano mga tradition yung ginagawa natin. Pero, yun lang guys, I'm so happy. Wala akong masabi talaga. Pero dito sa Colombia, if ever, kapag pupunta kayo dito, lalo na kung Philippine passport holder kayo, up to 90 days po. Up to 90 days, pwede kayo magstay dito ng visa free. So walang problema yan. And kapag ka naman mag-extend kayo, ay before matapos yung initial na 90 days nyo, kausapin nyo na agad yung migration something nila or parang immigration ng tawag. Tapos, ang time difference ng Turkey at Philippines, di ba, 5 hours. Ang time difference naman between Bogota and Philippines is 13 hours. So, ngayon po, dito ay 3:11 p.m. Diyan sa Pilipinas ay 4:11 a.m. Ganun kalala. Kaya mag-a-adjust tayo ng 1 day, opo. 1 day na parang yung body clock natin nagulo na naman, opo. Ito talaga ang literal na jet lag. Yan. Colombia, este es nuestro momento. O, di ba? Lakas na kasosyal pagka nag-i-Spanish tayo. Buenas tardes, buenas noches. Oo nga pala, ito po yung first part nung talagang actual na ticket na binili natin sa Turkish Airlines. So, 104,000 in total yung ticket natin. So, from Manila to Turkey na may layover, may stopover na 6 days. Then, from Turkey or Istanbul going dito sa Bogota. Tapos, pauwi naman is Sao Paulo to Istanbul, then Istanbul to Manila. Ayan na. Mamaya na lang balikan ko kayo immigration na to. Bye-bye! Tapos na tayo guys sa immigration part and medyo mahaba at matagal ang pila. Like parang 1 hour tayong pumila kasi ang daming dumating. And yung immigration officer super bait. Tinanong na gano'n, saan daw ba tayo galing? Pilipinas? Sabi ko, yes, Philippines. But meron ako tayong stopover sa Istanbul. Tapos ilang araw daw ba tayo dito? Sinabi ko hanggang July 20. Saan daw ba mag-i-stay? Sabi ko sa Bogota. So, yun lang yung mga tinanong sa atin. Tapos, tinataka na tayo! And tignan nyo, yan yung itsura ng passport stamp dito sa Colombia, sa Bogota. Ayan siya. So, dito, may duty free. Ayan. Labas na tayo. Let's go na sa baggage claim area. Ayan. Ito yung itsura ng baggage claim dito. Doon tayo sa number 3, naka-assign. There. And alam nyo, yung aeroplano na sinakyan natin, ano siya, from Istanbul to Bogota to Panama. So, first time natin na-experience yun, na doon sa mismo aeroplano, yung mga katabi natin, sa Panama sila. So, parang hindi sila aalis doon. Nakaupo lang sila doon. Lahat lang ng mga papuntang Bogota, yung lalabas. So, first time ko lang na-experience kasi usually kapag umaalis tayo, lahat ng mga tao, kasabay natin umaalis sa buong aircraft. Pero doon, hindi. Ito na. Wait, ang haba pala. Wala pa, di pa natin nakikita ang ating maleta. So, for you to know, meron namang mga signages na ganyan. So, ay, nawala. Ito na ang ating maleta. Wait. Bigat. Ayan. Let's go! So, ang maleta na gamit nga pala natin, Taipei 3.0 na World Traveler. So, this one, large siya. Ayan, ang tagal na sa atin yan. And also, may strap lang din tayo. World Traveler din yan. If ever you're interested na bumili nito sa Travel Club Philippines, madaming branch yan sa Pilipinas. Ngayon, mag-withdraw na muna tayo. Maghanap muna tayo. Ayun, nakita ko na.
Doon sa side na yan. Sa likod lang nung belt number 3. Yan. This one. Dito tayo magwi-withdraw. Kaya natutunan natin to kay Jax. Jax Reyes yung kaibigan natin. So if ever, kung gusto nyo po ng ibang perspective, ibang POV patungkol sa Bogota, Colombia, panoorin nyo po yung vlog ng ating friend. Lalagay ko dito yung kanyang YouTube channel. So maganda ang kanyang mga naging approach dito. And ano siya, hindi siya budget traveler pero mid to luxury type of traveler siya. So ginamit lang natin itong currency conversion natin na app. So 5,000 pesos lang kasi i-withdraw natin. So 565 Colombian peso naman siya. And oo nga pala, fun fact, magkamukha po ang tawag sa pera nila dito at sa pera natin, peso. And also sa Mexico, same lang din. Peso, peso, peso. Yan, so lagay lang natin ang ating GCash card. Ayan siya. So sana may English po, opo. Visa, Mastercard, Union Pay, and English. Withdrawals up to 2 million ba to? 2,000? Ba't ganun? Okay. Continue. O, PIN. Ayan. So, savings account. Cash. Okay. Mga ganyan ang withdraw dito. So, 300 ang i-withdraw natin. 300 Colombian peso. Yay! May cost na 28,000 Colombian peso na service charge. Okay, see. Go, go, go. Ayan na. Pasok na pasok po ang mga kaganapan for today's video. Hindi nagloko. Okay ang GCash card. Oh, yan. May pera na tayo. Ito ang itsura ng pera nila dito. Kapag ka mag-withdraw kayo guys ha, ito yung belt number 3. Ayan yung Servi Banca. Saka itong Davi Bank. Okay? Alam nyo kung ano hinahanap natin ngayon? Yung meron nakalagay ba na ano? Na welcome to Colombia na signage? Ala tayo nakikita na ganun kalaki ba? Para talagang level up na to. Diba? Okay, so additional fun fact about this sa airport nila dito. Itong El Dorado Airport, ito po yung busiest airport sa buong South America. Kung Latin America naman ang pag-uusapan, ito pa rin yung busiest na surpass niya yung Mexico. Okay? So, ito din yung hub ng Avianca. So, meron ba tayong flight sa Avianca? I'm not sure, pero ayun yung Avianca na itsura. So, kapag kunyari, yun yung pupuntahan nyo o mismong airline na ibubuk nyo, usually kapag layover, dito yun. And also, ito kasing itong Bogota, high altitude na lugar to. So, meron tayong mga nakikita na mga reviews online na meron silang altitude sickness na nafe-feel. Pero so far, wala pa naman tayo nararamdaman. O baka kasi inaantok na rin naman tayo, kaya parang feeling ko. Kasi guys, 4:59 AM sa Pilipinas, hindi tayo nakatulog buong flight. Alam nyo, hindi tayo nakatulog buong flight kasi meron pong wifi. May wifi sa aircraft. So, kapag kasi may wifi, check tayo ng check, nag-research tayo. Tapos aside from that, nag-check tayo ng mga pangsusunod na trip, ganyan. So, hindi tayo nakatulog. Isipin nyo, buong 13 hours, siguro ang tulog lang natin doon is 1.5 hours lang. Yun lang. Pero the rest, gising tayo, nagsi-cellphone. And also, kasi di ba naka-fly na tayo ng from Manila to Istanbul. So, meron tayong na-earn doon na miles. Hindi na tayo nagbayad sa wifi sa aircraft. Yung pinabayad na lang natin yung miles na na-earn natin. Kaya kumbaga, parang technically, libre. Libre lang yung ating in-flight wifi. So, tapos na tayo guys dun sa customs. Merong x-ray na ipapasok nyo yung maleta nyo, kahit yung carry-on. Ito na itsura ngayon. Drogeria. Oh, pharmacy. Tada! Arrivals hall! Ayan, tingnan nyo. El Dorado welcomes you. Bogota awaits you. May Starbucks. Liit. Ang cute. Ito. Ayan tignan nyo. Pick up. Mga kainan. Tapos, meron ditong bulaklak. Ayan. Grabe guys, ramdam na ramdam natin yung lamig sa labas. Alam niyo yun? Ang lamig sa labas, it's giving Baguio. Ramdam natin yung lamig. So, meron dito, ayan, rent a car if ever. Daming mga booth dyan.
Dito din sa side na to. Mga kainan. Siya, baggage tracking. Domestic arrivals na pala to. Salida exit. Pag taxi dyan, guys. Yan. Guys, so nag-book tayo ng Uber. So, bali, second floor lang yung option. Wala tayong nakikita dito. So, aakyat tayo sa departures level. And door 3. Yan, may lift naman. Yan, sakto. Sakto. Aakyat tayo sa taas. Ay, ito pala. Mali. Bali guys, ang ating fare is 58,785 pesos. Ayan. So wait, punta tayo sa door 3. Door 5 pala itong napuntahan natin. Buto na lang 4 minutes pa. Ayan siya. Picture na nga, departures. Hindi tayo guys muna magpupunta sa hotel kasi ngayon pa lang tayo kakain. And since first day pa lang naman natin, meron tayong na-research dito na isang Filipino restaurant. So, doon tayo kakain. Alam niyo yan, we always support Filipino businesses abroad kung meron man. Actually, sa Istanbul, nag-check tayo, pero wala. Kaya dito sa Colombia, swerte tayo, meron. Ito na, dito tayo sa door 3. Ganda. Pero parang maulan ha. Oh, okay naman siya. Medyo malamig nga. Wait, dumating na ba siya? Wala pa. So, Red Brilliance V5 GFN. Ito na guys ang ating Uber. Sakay na tayo. So guys, tayo ay nakasakay na dito sa loob. And tulad dito, alam niyo, di ba nagpunta tayo ng India? So doon, parang same siya dito na merong 4 na digits na parang OTP, ganyan. So dapat magmamatch kayo nung mismong driver kapag, for example, tatanungin niya kung ano yung number, ganyan. So sa case natin, ang number is 0114, parang ganyan. So kailangan sabihin niyo yun. Kung hindi kayo match, hindi siya ang driver for you. Ayan. Ganyan ba talaga yung vibe? O parang maulan? Parang feeling ko uulan, no? Ayan siya. And again, first day is rest day. O, diba? Bago na to, no? Hindi na to si Ivan DG version 2022. Na first day lalabas agad. Kailangan first day natin rest alite muna. Ganyan lalo na ngayon, mag-a-adjust tayo. Actually, kapag pupunta kayo sa South America, ang adjustment na gagawin nyo, number 1, syempre sa body clock nyo, sa pagtulog, ganyan. Aside from adjustment din sa mga kakainin, also, isa pang pinaka-adjustment is yung sa altitude. Ganun siya. So far, wala naman tayong nararanasan pa. Tayo pa naman ay maligalig na tao. Hindi naman tayo galaw pa ng galaw eh. Ito yung na-research natin. Lutong Pinoy Comida Filipina. So, 119 yung reviews niya. Malapit lang naman yan sa hotel natin. Pero mag-Uber pa di tayo, di pa rin kaya. Parang yung hotel natin, nandito sa site na to eh. Yan siya. This is what it looks like. Ayan. Wala tayong wala tayong picture na welcome to Colombia. Wala akong nakita. Ba't ganun? Bakit yung mga ibang mga bansa dito, wala man lang kayong pa-welcome to ganun, welcome to ganyan. Sa atin ba sa NAIA meron? Welcome to Manila? Meron ba? Parang wala ata din, no? Meron ba? Nakalimutan ko na. Or hindi ko lang napapansin. Ayun na guys, malapit na tayo. And actually alam nyo, nung kanina, nung tinitingnan natin yung from here sa airport, mukhang malapit siya, no? Kapag kasi sa mga ibang bansa, mukhang malapit lang. Pero alam niyo, napakalayo pala nito. Parang 12 kilometers, though malapit lang. Dito lang sa baba na to yung hotel natin. Kaya okay lang din. Nainuna na natin siya para tuloy-tuloy na tayo magre-rest mamaya. Tapos alam nyo kanina, nakabukas kasi ito. Pinuksan ko siya kanina kasi mahangin. Parang bagyo weather dito. So, ang sabi sa akin ganun, ina-action niya na wag daw natin gawin yun kasi baka daw mamaya makuha daw itong cellphone natin. So, mag-ingat daw tayo. Natakot tuloy ako ng slide. Kaya kanina hindi ako nagbablog after nung clip na nakita nyo. Kanina. So,
Pagka daw ganyan, konti lang daw yung ibubukas para hindi daw kasya yung kamay. Ganun. So, pagka pupunta kayo dito, dapat mag-ingat. At lagi nyo tignan yung mga gamit nyo o kundi ibulsa nyo na agad. Guys, Filipino restaurant! Ayan. Opo, Ivan po. Ako po, Violeta. Hello po, Ate Violeta. Guys, may nagtatagalog, nakakatuwa. Hi! Nag-vlog lang po ako. Hola! Hello! Si Philippines! Pilipinas! Philippines! Bingo! Lotong Pinoy! Hi! Turn around and show Dami namang matawat dito, nakakatuwa. Show your buffalo here. You see? Galing po ako Istanbul. Ah? Galing ako Istanbul. Pilipinas, Istanbul? Philippines, Istanbul. After nag-search ako merong nakakatuwa naman. Ano yun? Already. Alam ba niya yung ganon? Oo po, alam niya. Yay! Alam niya yung mga ano natin, mga ting natin. Buti bukas na po kayo. Kala ko magsasarado na kayo. Hindi po, araw-araw kami dito. Oo. Ang gabi lang. Hindi din siya English. Opo, kasi nga, Pero meron, marami din ang nagpupunta mga foreigner. Kahit mga ibang lahi. Opo. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Sa Mindanao. Mindanao. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Bisaya, Ilonggo. Taga saan po kayo? Sa Mindanao. Sa North Cotabato. North Cotabato. Di pa ako pupunta doon. Oo. Kakatuwa. Wala. Sige po. Kuya. Opo, sige po. Ito guys, sa itsura ng menu dito. Opo, go lang po. So, may pika-pika, lumpia, dumplings, sinigang, munggo, oh, ang dami. Puto cheese, siomay. May sisig sila. Crispy pata, chicken curry. Ayan, garlic rice, adobo. So, yung adobo nila, 29,000. Hindi, 29. Ayan guys, yung presyo. O, diba? Ang orderin natin ay adobo. Parang gusto ko adobo, pero parang gusto ko dito papaitan. Tapos rice, tignan nyo naman. Grabe, sige. Let's go. Tapos may tortang talong pa, oh. Ayan, hello! Guys, he's a Colombian. Lutong Pinoy. Sí, Pepito. Yeah. Babae ba siya o lalaki? Lalaki. Yung anak niyo po, ang ganda ng buhok. Ano tawag doon? He knows how to bless. Yes. No. Filipino culture. Kami din po nagpupunta dito mga Pilipino. Minsan, mag-day off sila kuya kasi may nakatrabaho sila. Oo. Malaki po ba yung community dito ng mga Pinoy? Pagka guys, pupunta kayo dito sa Bogota, ayan, punta kayo dito sa Lutong Pinoy. Comida Filipina yung pangalan. Ayan. Diba? Guys, ayan, tignan nyo, meron silang binibentang arepa. Arepa, traditional food dito yan, Ate Violeta, no? Tapos meron siyang ginawa, ayan, tignan nyo, arepa sisig. Of our favorite food, sisig, in the Philippines. Adobo! Adobo chicken. Kaling! Guys, si Ate Violeta and Giovanni. Hello! So sila po yung may-ari nitong lutong Pilipino. Ay, lutong Pinoy, komida Yes. Filipino. Oo, ayan. So 3 years pa lang to Ate Violeta, no? Opo, pero restaurant 6 months. 6 months na itong pinaka So nagpa-order ka lang. Dati. Sa Dati. bahay kasi buntis at nanganak. Oo. Tignan nyo guys, umorder tayo ng sisig. Akala ko nung una konti. Umorder ako ng sisig tapos adobo. So ngayon sabi ko, take out na lang natin yung adobo kasi ang dami. This serving very big for a Filipino because in the Philippines only small serving. Even the people here, they say this Yeah, is it's very big. It's very Yes. big. Oo, so kumain na tayo guys kasi miss na miss natin yung Miss na natin yung mga Pilipino. Tapos yung adobo, spicy konti. Papa, spicy po konti. Dito Salamat. hindi kita bigyan ng salsa na spicy konti. Dito? Oo. Sige, kahit konti lang. On the side po. Thank you. Kain na tayo, guys. Kain tayo. Pork. Kain. Kain. Now to present to Iriane. Yeah, I introduced to you Iriane. Yeah, she's let's say, they are close relatives, more or less. Yeah, sister-in-law, yeah. Both of them. Ang sarap guys ng pagkakatimpla. Tapos, yung onion, na-miss ko din yung onion. About it? May pa siyang itlog.
ayan siya. Grabe. Na-miss natin tong rice na to. Walang rice dun sa Turkey. May rice dun pero yung parang green-green yung itsura niya. Sarap. Seguramente si preguntan por ahí. May pasuka din sila. Pero una So guys, ngayon ay ni-interview natin si Ate Violeta tapos si Kuya Giovanni. And nag-take out na lang ako ng food kasi napakadami. Napakadami ng serving nila. Kumain na tayo kanina ng sisig and ang sarap. If ever kung pupunta kayong Bogota, is magpunta kayo dito. So ngayon, quick interview lang. Kasi syempre, curious tayo about sa mga ganap-ganap niyo dito. So, gaano na kayo katagal dito, Ate? Ano? Dito po ang restaurant natin. Oo, yung restaurant na to, gaano na siya katagal? 6 months na po ang restaurant namin dito sa Bogota. Bago pa lang. Kaya bienvenido! Kaya, bienvenido! Welcome! Oo, kaya if ever, sabi ko sa kanilang dalawa, na kapag ka, kunyari, merong mga Filipino na magta-travel dito sa Bogota, meron na kayong guide, lalo na yung mga OFW dyan galing Dubai, Yes po. Saudi, US, yung tipong gustong makatikim ng Filipino food. Meron po Canada, Australia, Ayan. O, yes. pwede sila magpunta Ayun, dito. mhm. Meron silang sisig, sinigang, Um, adobo. Tinulang manok. Ano pa ba yung mga ano? Meron pang lumpia, Opo, kapitay, no? lumpia, dumpling, Lomi, siomay, palabok. lomi, Oo. palabok. Kaya lang, hindi lang kasi natin kayang kainin lahat yun eh. Oo. Tapos ang dami pa nila ng Apritada. serving. Oo. Tapos meron din kayong fusion na ginawa, di ba? Yung Colombian food. Yes. Plus, Arepa. Arepa. now we have arepa sisig, adobo pork, arepa also, and adobo chicken arepa. So combination of the Colombian food, arepa, And the Filipino Filipino. food. Yes. Awesome. Yes. And the fusion guys ang ginawa nila. Tapos Ate Violeta, gaano kadami yung Filipino community dito? Kasi so far, alam mo, ikaw lang nakita kong Pinoy. Opo, possible 200, right? 200, 300? Here in Bogota, approximately maybe 300 to 400, and in Colombia must be like 600, 700, and All growing, over. and growing. All So, over. at least growing. Apo. Growing, yeah. Especially people from United States, Filipino American coming here, yeah. And usually Filipinos here are living outside Bogota. Yes po. Outside Bogota. Kayo ba dito kayo? Opo, some. Some they live in the south, Some. some they live in the north, Ah, some they some. live outside. Some. Some Filipinos, yeah. Oo, so in yun. Chia, Cajicá, in Kennedy, Medellín, no, but here in Bogota, Yeah. in Candelaria, in Fontibón, in Gatiba, the locals, Usaquén, also mostly Usaquén. Yeah, in Suba, this one area also. And now we have Philippine Embassy! Yeah! Yes! Oh yes, we have Yes! Philippine Embassy. Ah, Chapinero, Chapinero, they just arrived. Yeah, they are new. Yeah, they are New. new also. Yeah, new. So ngayon, Ate Violeta, invite mo sila pupunta sila dito. Kung ano yung may pagmamalaki nyo dito sa inyong lutong Pinoy. Hello po sa lahat ng mga Pilipino all over the world. Kung sinong pupunta sa Bogota, sa Colombia, South America, welcome kayo dito sa Lutong Pinoy in Bogota. Yes! And also, kung wala kayong cash, tumatanggap sila ng credit card. Opo! Oh. At tips! Oo, tumatanggap sila. Basta may cash kayo. US dollar. Sabi ko kasi kay ate, ala kung cash, magka-card lang ako. Mga ganyan. So yun, if ever pumunta kayo guys dito, nasa Google Maps. Actually, Google Maps. ito Opo, natin. yes. Meron kaming Facebook, Instagram. Ilalagay ko dito sa ipa-plug ko dyan yung Facebook page nila. We Ayan, have ayan. Instagram, Facebook, Yes. and also you find Comida Filipina in Google. Yes. So thank you so much sa pag-entertain. Welcome din kuya Maraming sa salamat. pagpunta. Napakabait ni Ate Violeta nung una. Nung pagpasok dyan, sabi ko, Pinoy! So, akala nga niya Chinese tayo, guys. So, sabi ko, Pilipino. Kasi, doon sa Turkey, wala ako naririnig na nagtatagalog. Okay. Pagka ganun kasi talaga pag nasa ibang bansa ka, di ba? Parang, pagka merong nagtagalog, parang nakaka-comfort na kahit pa paano, Yes, di ba? parang yung iba Oo, yung iba feelings yung atake, natin. di ba? So ayan, at least nandito si ate. So thank you so much. Welcome And po. again, pumunta kayo dito sa Lutong Pinoy Comida Filipina. kapag kapunta kayong Bogota. Hey! Yay! Diyos te bendiga! Ciao! Te amo! Te amo! Palangkat ka! Palangkat ka, yes! Gracias! Gracias! Bye-bye. Yay! Wow! We're here na guys ngayon sa ating hotel room.
dito sa Novotel Parque 93. So ito po yung hotel na napili natin dito sa Bogota. So Ivan, bakit yan ang napili mo? Kasi maganda po yung location nito. Dahil dito nga sa Bogota, sa southern side, actually this was confirmed by Ate Violeta, na kapag ka sa southern side kasi medyo kinakailangan nyo na mag-ingat doon, ganyang level, and also sa north side, lalo na sa dito sa Parque 93 area, dito yung foreigner side at mas secure dito. So yun din yung na-research natin. Kaya ito yung binook natin kahit medyo hindi siya ganoon ka-budget or on a budget, okay? So pwede kayo mag-check pa ng mga ibang hotel. So if ever kung kayo po ay magbubook ng hotels, maka Bogota yan, maka Medellin yan, or kung saan pa mang parte ng mundo, pwede nyo gamitin yung codes na to. Ivan DJ Agoda, 5 times nyo pwedeng magamit. 5 times nyo pwedeng magamit yan. I-redeem nyo lang dyan sa comment section or sa video description. Andyan yung link. Yung cloak naman na code natin is Paul Ivan cloak. So now, let's do a quick room tour. So guys, this one, yung room natin, na-book natin siya sa Klook. So 18,533 pesos siya. And actually 4 nights na yon. So 5 days and 4 nights. July 16 yung check-in date natin and July 20 tayo mag-check out. Standard room, queen bed yung binook natin. And again, this one yung name, Novotel Bogota Parque 93. So kasama na dyan yung breakfast. Kaya sa mga susunod na araw, maaga tayo kikising for that, diba? Para extra tipid na din yan sa ating budget dito sa trip na to. Pagpasok nyo guys sa pintuan, yan agad ang bubungad sa inyo. Dito sa side na to, andito po ang refrigerator, safety deposit box, and meron na dyang plancha, ay steamer. Tapos, bakit steamer? Tapos ito, ganituhan ng plancha. So ito, lalagyan na ng luggage. So, meron din dyang laundry bag, plus sampayan, okay? Tapos ito yung salamin. Ayan. Dito sa side na to may extra storage and that one. Yung ating bag. Tapos ito yung tinake out natin sa Filipino restaurant. Then, ito po ang ating room. Ay, ating room tuloy. Ang ating bathroom. So, meron siyang bathtub. Ayan yung mga patawel. And yung salamin, ayan, hindi lang siya yung malakihang salamin. Tapos ito yung pinaka-sink. Merong blower. Yun nga lang, wala siyang bidet. And I think dito sa Colombia, walang mga bidet. I think. So, ayan. Towel lounge or something. So, malaki yung space dito para sa mga toiletries, di ba? Ayan siya. Tapos ito. Ayan yung maleta. This one, yung pa-table. O, di ba? So, pagka mag-work kayo, pwedeng-pwede dyan. And mayroon pa dito upuan na couch, if ever. Kung gusto nyo umupo dyan. At ayaw nyo muna humiga. And this one, yung queen size bed. Ayun yung queen size bed natin. So, mayroon yung bedside table doon. And even here, may telephone dyan at may mga ilaw. And malakas yung aircon. Ayan yung aircon. And ito yung itsura ng labas. Ayan siya. Office yung harapan natin. Oh. Meron pang mga nakikita tayo doon na nag-o-opisina nasa harapan. Ito yung itsura ng labas niya. Tahimik yung labas actually, ha? Ayan siya. Nung nagre-research tayo, this one yung safest. One of the safest and also tahimik. Hello guys! So ngayon, kinabukasan na po ito ng previous clip. Nakatulog na tayo. Pero maaga pa rin tayo nagising around 4 o'clock ng umaga. So 6:02 AM na po. Ayan. So basically, start na yung breakfast buffet ngayon. Sabi ko, okay, sige. Magpunta na tayo doon. And explain ko sa inyo before we end this vlog, yung first impressions natin sa Bogota and also sa Colombia in general, okay? So, let's go. Kumain na muna tayo. Then, balik tayo dito. Tapos, mag-ready na tayo for later. Yan, so baba na tayo. I think isa tayo sa pinakauna mag-breakfast buffet ngayon. Kasi hindi tayo makatulog eh. Nag-alarm nga ako actually. Ang in-alarm natin is, ayun o, mga 9. Pero ala, kailangan na nating bumaba. Ito guys, itsura ng breakfast buffet area dito sa ating hotel. So, noong una akala ko sarado kasi hindi nagbubukas ng ilaw. Ganun pala yung vibe nila dito. So, may coffee dyan, may tea, dito fruits, cereal, water, yan, cold cuts, yan, if ever gusto nyo salad, dito, breakfast. For kids pala to, ba't kumuha tayo? Gusto ko ng pancake eh. Tapos pastries. Yan siya.
pan à chocolat. Diba? Tapos may soup. Tapos meron silang rice. Meron din silang soup. Tapos egg doon. And this one, sausage. Kita ko sa inyo to. Omelette to. Ay, wala nang laman. Bus na agad. Ito guys, ating breakfast. So, kumuha tayo ng rice, omelette, sausage, and also tabi. Kumuha tayo ng French toast, waffle, strawberry, and pancake. Tapos croissant. Buen día, ¿cómo está? Hello. Sorry. This is my room. Here. Soup. So, kain na tayo. Oh. Bilis mo ubos ng omelette. Kain. Yung rice nila medyo matigas. Yung parang tostado, ganun. Tapos tignan nyo, may kids section din dito. Kakatuwa. We're back na guys dito sa ating hotel room and ngayon, share ko na sa inyo yung experience natin from there mismo sa El Dorado Airport nung pagland natin hanggang makarating dito sa ating hotel. So, ito pong sasabihin ko sa inyo, ito yung honest na parang naranasan natin, na feel natin, ganyan and so on. And also, meron kasi tayong mga nakausap na ng mga locals dito. So, nagpatong-patong siya, okay? Number 1, sasabihin ko muna sa inyo, if ever, kung pupunta po kayo dito sa Latin America, ay visa-free po yung Philippine passport holders dito up to 90 days. So, makakapag-stay kayo dito sa Bogota and even kung saan pa mga cities dyan for tourism purposes ng 90 days. Kung mag-extend kayo, mag-a-apply kayo sa immigration nila na additional extension na 90 days bago matapos yung 90 days nyo, okay? So, yun. So, nung tayo ay nakaland na, napaka-okay ng feeling natin. Ang saya-saya, ganyan. So, gusto ko yung airport nila. Though, ang haba lang ng pila talaga kasi sabay-sabay dumating yung Emirates. Tapos, Iberia. Tapos, yung Turkish Airlines. So, yung time ng pagdating natin, sunod-sunod yon, kaya dapat mabilis ka kasi mahaba ang pila sa immigration part. So, dun sa immigration counter, ang bait ng immigration na officer na kumusap sa atin. And again, tinanong lang sa atin kung saan tayo mag-i-stay, tourism purposes, tapos Filipinas, ang tawag yun na sa Philippines. Nakakatawa lang, ngayon ko lang uli kasi narinig yung Filipinas na term. So, hindi tayo natakot, walang pangamba sa part na yun. Nung kinuha natin maleta natin, okay din. Merong ATM naman dun sa area and dun sa baggage belt area, tapos may customs. Dun sa customs is super okay lang din. Lalagay mo lang dun yung maleta mo, yung carry-on, and even yung check-in baggage. Tapos, paglabas nun, arrivals hall area na. Dun sa arrivals hall area, hindi ko lang siya naipakita sa inyo, pero ang daming lumalapit para magsabi ng Uber, taxi, airport transfer, mga ganun yung sinasabi dun. So, if ever, ang suggestion ko pa rin sa inyo, mag-Uber na lang kayo. Sa Uber naman, ang nangyari is doon sa second floor, departures area, may mga iba't ibang door doon. I-input mo naman sa app kung saan ka pipick upin. So, yun yung ginawa natin. So now, ayan, nakapag-Uber na nga tayo, sumakay na tayo. Then, doon na natin na-feel yung talagang actual Bogota experience. So, nandun tayo sa Uber. Nag-video kasi tayo. So, pinakikita ko yung mga daan, ganyan, and so on. Tapos yung bintana is nakababa siya ng half size. Half yung baba niya. Pero usually, binubukas lang nila sa taas para may pumapasok na hangin. Kasi dito po kasi sa Bogota, mataas din kasi siya yung elevation nito. And aside from that, ay malamig. So, parang okay lang kahit hindi kayo nag-aircon, ganyan and so on. Actually, ngayon sa labas, malamig. Kapag kahawakan may bintana, malamig. And time check, it's already 7:25. Malamig siya, it's giving Baguio. Ganun yung weather. So, back to the topic. Doon nung nandun tayo sa loob ng Uber, ina-action sa atin na huwag daw natin gawin yon, ganyang level. Kasi, mga nanghahablot daw yung mga nakamotor. Yun yung sinabi nila. So, nung sinabi ng nanghahablot ng nakamotor, natakot na tayo. Natakot na tayo doon pa lang sa part na yon. So, sabi ganun pa nga,
pagka daw iiyak daw pero wala daw magagawa. Nag-a-action siya ng iiyak-iyak na ganyan. Ibig niyang sabihin, pagka nahablot, iiyak tayo, tas wala tayong magagawa. Ganun talaga. Parang ganun ang ibig sabihin ni Sir Uber driver. Tapos, sinabi niya ganun na mag-ingat daw, ganyan, and also sa streets. So, kaba number 1 yan ha? Kaba number 1. And then, pumunta na tayo sa Filipino restaurant. Sa Filipino restaurant, super saya ng pagtanggap sa atin ni Ate Violeta. Alam mo yung parang lukso ng dugo, yung level ng pagkita-kita, Pilipino! Natuwa talaga ako kasi guys, parang nasabik na sabik ako makipag-usap sa Pilipino. Tapos in-interview ko siya, sabi niya ganyan sa akin, tapos sabi niya sa akin, interviewin mo ko ng konti, sabi ganun niya, para lang masupportin sila. And also, kasi guys, 6 months pa lang yung business niya. So if ever kapag pupunta kayo sa Bogota, punta kayo sa kanila para masuportahan din natin, di ba? So ang bait ni Ate Violeta, and binigyan niya din tayo ng tip. So yung tip na binigay ni Ate Violeta, yun din yung mga nababasa natin online. And mga nababasa natin sa mga articles, sa Facebook, ganyan, and so on. Number 1 na sinabi niya sa atin is yung sa bar, na kapag kunyari iinom daw, is mag-ingat daw, bring your own bottled water or lalagyanan, ganyan. Ang parang thought nun is wag pagka mayroong magpapainom sa'yo, wag mo agad iinumin kasi baka makatulog ka. Ganun naman kasi talaga. Yun din yung nabasa ko. So, dun sa part na yun, safe tayo kasi hindi naman tayo umiinom kung saan-saan or iniinom yung bigay ng kahit sino. So, ganyang level. So, hindi sa atin mangyayari yun. Ganyan. And next naman is yung kapag sa transportation, sa mga bus daw, ganyan, is may mga instances na parang pagka nakatabi mo, yung isa magiging friendly sa una, tapos biglang parang mahihypnotize ka, ganyan. So, natakot na din ako doon, pero nakita ko na din naman yun online. Tapos next is yung mga nanghahablot ng cellphone sa labas. May mga nanghahablot talaga. Number 1, sinabi ng Uber driver natin, number 2 siya. Tapos, after nun, balik ganun. So, ibig ko sabihin, si Uber driver, tas sila, winarningan na tayo. So, dalawa na yun ng warning. Then, after nun, nag-check-in na tayo sa hotel. Noong nakapag-check-in tayo sa hotel, yan, nakapasok na tayo sa room. Kasi guys, ang tubig, ito lang. Wait, napakita ko. Ito yung tubig. Ito lang yung tubig natin. Dito sa hotel natin. Ang sabi kong ganyan sa utak ko, malakas kasi tayo sa water. Which is okay and good. So, ang thinking ko, kapag kasi nasa ibang bansa tayo, pumupunta tayo sa 7-Eleven, Family Mart, Lawson, ganyan, or kahit saan convenience store, para bumili ng tubig. So ngayon, nung lumabas tayo sa baba, sa front desk, tinanong kong ganyan, though na-research ko naman na merong convenience store. Nagtanong lang ako talaga, baka merong pang hindi na-research sa Google Maps o nakikita. Sinabi ko ganyan doon sa sa mismong front desk, is there any convenience store around that's still open? Tapos tinanong tayo kung ano bibili natin. Tapos sinabi ko, water. Sabi gano'n, don't go out at night. Don't go out at night. Sabi gano'n. Tapos binigyan tayo ng water na pitcher. So, meron na tayo na water na ganito kalaki. Kasi hindi safe lumabas kapag kagabi. Lalo na mag-isa tayo. Di bali sana kung meron tayong mga kasama, pero kahit na hindi natin alam kung paano yung mangyayari, di ba? So, hindi na din tayo lumabas ng gabi. Kaya natakot din na naman tayo. Pangatlong takot na yun. Tatlong magkakaibang tao na yung nagwa-warning sa atin na talagang lahat na nakakausap natin, ganun ang sinasabi. So, ngayon, andito tayo, nakaupo. Dapat ngayon ang gagawin natin, kasi meron tayong work mamaya. Actually, whole day ngayon, mag-work tayo. Pero dapat lalabas ako mamaya para lang mag-mall, ganyan. Pero bukas, tapos sa isang araw, ay merong tour tayo na nakabook. So, yung isang tour is Bogota City Tour. Pupunta din tayo sa La Candelaria, ganyan, and so on, sa Montserrat. Yun yung isang tour. Tapos yung isang tour naman is Salt Cathedral. So, 2 days yun. Isang tour yung isa, tapos isang tour naman yung isa. So, ganun siya. Doon na lang tayo mag-explore. Okay? So, for safety reasons din, if ever, kung interested kayo to know other perspective din dito na Filipino, panoorin nyo na lang itong friends natin. Ayan, si Jax. Si Jax, nag-vlog din siya dito. And also, ang mas DIY na atake, ito, kay Francis Candia. Isa din sa friend natin yan sa industriya ng social media or content creation world. So, iba't ibang take. And alam nyo, to be honest, itong Latin America, pinaghandaan natin siya to the point na hindi tayo
sa super budget hotel talaga nag-i-stay. Napansin nyo naman din. So dito, nag-check-in tayo sa Novotel Parque 93. One of the reasons is gusto ko safe talaga. Gusto ko safe kasi guys, nagbabasa tayo ng mga forums, nagbabasa tayo ng articles, nanonood tayo ng mga vlogs. Meron lagi akong mga nakikita at naririnig sa Colombia, sa Brazil. Sa Brazil, mas madami. Tapos sa Peru, wala naman sa Peru. Yun naman ang okay. Sa Peru, wala. So, kaya medyo natakot tayo to the point na member na tayo sa Accor. So, Accor po, isang mga hotel chains yun. Kaya kung makikita nyo, yung mga susunod na hotel natin, puro Accor siya. Kasi, doon na natin siya binook. Tapos, para magkaroon din tayo ng perks and parang early check-in, late check-out. Tapos, kapag meron ka na-meet na certain status points, is magkakaroon ka ng parang pre-upgrade, ganyan. So, makikita nyo yung sa mga susunod. Though, kahit hindi pa naman tayo member before, alam niyo yan, super fan tayo ng IBIS style and IBIS budget. So, sa mga susunod na hotel, ganun yung ating mga tutuluyan. Though ito, sa Klook natin siya binook. Pero yung mga susunod, sa Accor natin siya binook. Though, kahit na ganun naman, pwede nyo siya gamitin as a guide. Tapos, pwede pa rin kayo mag-book sa Agoda and Klook. Ayan yung code sa screen. Kasi, meron pa rin talagang malaki pa rin yung chance na mas mura pa rin talaga sa Agoda and Klook. Sa totoo lang. Personally, gusto ko lang din kasi talaga yung sa Accor dahil may time na mas mura din doon, member discount ang tawag doon. And also, yung mga perks na early check-in, late check-out dahil sa mga flights natin. So, yun lang. Explain ko lang sa inyo na yun din yung reason kung bakit ito yung pinili nating hotel kasi safe siya. Meron din kasi akong nabasa online na pinasok yung kwarto niya. Mga ganong level. So, as a solo traveler na hindi naman ganong yung traveling style natin pang malakasang gets nyo yung parang matapangang level na solo traveling style. Hindi tayo ganun So, doon tayo sa safe side. And also, doon tayo sa side na alam kong secured tayo. So, gusto ko din kasi, kayong mga manunood, is magiging secured din yung feeling nyo pagka magta-travel kayo. Mas magandang pinaprioritize natin yung safety natin, di ba? So, yun siya. Kaya, yung mga susunod na araw, hindi lang dito, kundi pati sa Peru and also sa Brazil, puro mga tourist tayo. Because, hindi kasing safe sa mga Southeast Asian countries yung mga places dito sa South America kung kayo ay magdi-DIY. Hindi siya pwedeng kunyari, pumunta tayo ng Mount Moiwa, tapos magbabas tayo, maglalakad-lakad tayo sa streets, ganyan, tapos aakyat tayo dun sa bundok. Pwede yun, safe yun, di ba? Pero dito hindi pwede yung mga ganun sa South America. Though, may mga magko-comment na Ivan safe pa din, pero again, I'm advocating talaga yung mas secured talaga na way. Okay? So, yun lang. Iba't iba namang traveling style yan. So, sinasabi ko na ahead of time na dito po sa South America natin, ang traveling style natin, hindi siya tulad ng traveling style na mga nakikita nyo sa previous vlogs natin. Sa trip na to, sa leg ng South America natin na to, is mas secured, mas nakatour tayo, because solo traveler tayo, and ayokong may mangyaring masama din at some point sa atin. Ganun naman siya. Kaya mas okay din yun. Though meron tayong mga friends na nagpunta sa Peru, safe daw. Si Jax, yung friend natin na recent na nagpunta, sa Costco, safe doon. And also sa Lima, safe din doon. So doon, pwede natin gawin yung DIY style. Pero doon sa ibang binanggit ko, hindi na siya pwede. So, yun po. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung experience natin. Sinabi ko lang dito sa first episode ng panimula ng South America, Latin America natin na leg. Para lang maging aware kayo na if ever sa mga hotels, mamili kayong mabuti and also book tours. Lalo na kung solo traveler kayo like me. Okay? And kung gusto nyo naman ng mga pangmalakasang DIY style, need nyo talagang mag-ingat. At need yung hindi lumabas sa gabi, doon kayo sa mga matao magpunta, and so on. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. And I'm hoping na if ever kung may mga nakapunta na dyan ng South America, please mag-drop po kayo sa comment section ng thoughts nyo, experiences nyo para makita ng ating viewers. So, yun lang po. Maraming salamat. Again, this is Ivan de Guzman. If ever kung hindi pa kayo nakafollow sa mga ibang social media platforms natin, ting! Ayan sa screen. And again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!